ang pinaniniwalaan nila na subject pa ng faith, may mga religion nagtuturo din na tayo daw, pag pinanganak tayo, may takda na talagang kapalaran. Hindi na babago yun. Pero nung tinuro yung Lotus Sutra, tinuro ni Nina Tiantai, eventually Nichiren Daishonin, binigyan ng emphasis yung free will. Ibig sabihin ng free will, kahit yung nangyari na ng mga nakaraang existences is a result of our free will. Yung pagbabago, yung ginagawa natin ngayon, we are creating karma, it's a result of our own free will. Yung pagbabago ng karma natin also, pagka-transform ng karma natin, is also a result of our own free will. Hindi sa Diyos, hindi sa mga anghel, hindi kung sa ibang tao, kundi tayo ang nagdidesisyon yun. Based on our own volition. Kapaliwanag ko mamaya yung wisdom. Component ng wisdom, tinatawag nung na eightfold path. Why do I have to explain it? Kasi it has something to do with equipping ourselves to be able to transform our karma. Kung hindi natin ma-equip yung sarili natin, hindi natin alam kung anong dapat gagawin natin, hindi natin matatransform yung karma natin. So dapat mapag-aralan natin yung fundamental. Sinasabi nga ni Atsi Ami, gusto ko yung mga member natin with quality. No? See, we are doing this para magkaroon tayo, hindi lang quality na masabi, do this at with quality. Hindi. Ang primary goal nun, quality, alam natin yung lahat ng kaalaman para mapagtagumpayan natin yung karma natin. Yun ang natin. Ha? So, una, bago natin ituloy ito, kasi tayo ang gagawa ng desisyon natin, sabi dito, it taught that both the formation of karma and any liberation from it are determined by the individual's own will and action. Halimbawa, ako, bawal sa akin ng kumain ng chocolate. Although sinabihan ako ni Ate Cynthia, pwede ka namang kumain kahit maliit. Context lang eh. Sabi ni Ate Cynthia. Ano talaga yan, konsensidora. sabi ko, Ate Cynthia, kung ikaw ang doktora, lahat ng mga pasyente mo mamamatay. Sabi ni Ate Cynthia, hindi. Sabi ni Ate Ami, that is very bad. Very bad to the health. Sabi naman, pagtalikod ni Ate Ami, sabi ni Ate Cynthia, hindi naman. Kunti lang naman. Hindi naman masama. Although mayroong temptation, pero still, it's my own decision. So kumuha ako, kinain ko, based on my own free will. Or the environment was actually tempting me. Kung hindi naman ako nagpatent, hindi ako nagdesisyon, no harm will befall me. Pero, sadyang ang katawan talagang weak. Kumuha din ako, bahala na naman yung gamot na yun ang ibig ko sabihin. Lahat na nangyayari sa atin, sabihin natin, bakit nilaliwang ako kasi sabi nga nung nagagamot pagod ka, naligo ka ngayon, payback time. Karma. Payback time. Tapos meron tayong anong mga nararamdaman natin. Payback time. Nang matatanda na tayo, it's payback time. Ang theme song natin yan, payback time. But be happy. Why? Akala ko hindi pwede, pinag-alala ko tama pala ako with apologies at Ate Alicia. Ang karma pala, pwedeng, even the immutable, can be transformed. Pwede, kahit may sasabihin ko sana, praise the Lord. Palalayasin ako ni Ate Alicia dito. Napakasila ko nung narinig, nabasa ko kasi kahit ka pala may sakit, pag mayroon kang strong faith sa Lotus Sutra, humingi ka ng kapatawaran, diretso, ibig sabihin,
nag-reform ka, yung nagkapatawaran, hindi ka hihingi sa Diyos ng kapatawaran, kundi nag-reform ka sa sarili mong ginagawa, your life can be extended. Katulad nung nanay ni Chirinday Shoni, nagdasal siya, tapos na-extend yung buhay ng ati for years. Tapos yung nanay din ni, si Bodhisattva Never Disparaging, which is actually ni Chirinday Shoni during previous existence. In-slander niya yung Lotus Sutra. Nung pinanganak ulit siya, binugbog siya ng mga pare, saka mga pinaghahampas siya, tapos pinagbabatukan, ha? Sabi ni Shakyamuni Buddha, pinaliliwanag niya, in-interpret ni Chirinday Shoni. Kaya niya na yun, because in-slander niya, karma yun eh, karmic retribution. Dapat daanan niya, otherwise, grabe ang madadanas niya. Anyway, bago tayo pumunta doon sa nakita po ninyo si Nanay Rosa nung aksidente sa China, natumba yung nabagok yung kanyang mata, nagkaroon ng black eye dito. Ang explanation kaagad na-black eye na siya pero happy pa. Yung na-black eye talaga, nakita ko happy pa eh. Sabi ko, bakit pa si Nanay Rosa na-black eye? Kasi may tamang kaunawaan si Nanay Rosa eh. Papaliwanag ko na yung dapat na kaunawaan. Kasi yung pala, dapat may mga bagay-bagay na paghihirap for the sake of the Lotus Sutra na dapat daanan natin ngayon para yung mga matitinding karmic retribution hindi na natin danasin. For example, ang karmic retribution natin is mamatay at the age of 45. Para hindi tayo mamatay at the age 45, may dumating na mas mababa lang na karmic retribution, pero hindi gaano kabigat, hindi ka mamamatay noon. Pag napagtagumpayan mo yun, tapos you still have a very strong faith sa Lotus Sutra. Yung tinatawag na lessening of one's karma. Na kuprulong yung buhay, yung kung may sakit tayo, nagagamot, tapos kung mamamatay na tayo ng age 45, na-extend pa yan for several years. Diretso. Natutuwa ako sa Ate Alicia, gano'n sa akin sa Ate Alicia. Walang objection. Nakapigil na lang. Wala si Brother Sam, kumakas na. So yun ang So anyway, bago ko ituloy yung kailangan nating ma-equip tayo, babalikan ko muna yung why do we have to chant ng Nam-myoho-renge-kyo. Ito kasi, kapag nag-chant tayo ng Nam-myoho-renge-kyo, 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 pagkatapos nating mag-chant, tapos pumunta tayo sa isang bagay na gusto nating gawin, like nagluto tayo o may kausap tayo sa telepono, we actually revert to the 9 words in ordinary experience. Nare-revert tayo nun. Ngayon, kapag hindi tayo talaga firmly in place yung Buddha nature natin, anytime na yung karmic tendency natin or karmic retribution dumating, like for instance in the form of anger, ay mag-prepare up ka kaagad. Nagalit ka kaagad. May kumatok, maniningil ng upa. Sabi mo, leche! Ha? Mamaya yan! Ganyan. Diba? Karmic tendency yun. Kasi yung Buddha nature natin, hindi pa naka-firmly established. So, kaya, ngayon ko na-realize, yung sinasabi ni Ate Alisa sa kanya at sa amin na, chant mo lang yan, dali-dali, tapos sinisip ko, chant pa paano ba yun? Chant lang ng chant, di naman pinaliliwanag kung bakit yung chant, it's a chant. Ngayon na realize ko, because of study, ngayon pa lang ibig sabihin ni na Ate Alicia noon. We have to chant more and more openly so that we will be able to establish yung Buddha nature natin. Para pag dumating yung mga karmic retribution natin, na pagtatagumpayan natin yun na hindi tayo natitinag. We are actually at peace. Yung natin. So,
ano tayo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo. Kapag firmly established na yung Buddha nature natin, because of yung prolonged, consistent, wala